May tuturing hubang tagumpay para sa sambayan ng Pilipino itong pagbabalik po ng 60 billion pesos na pondo po ng PhilHealth, kung ito naman ay pondo galing nga sa kaban ng bayan. Well, ang tingin ko kalahati ng victory. Kasi yung 60 billion diversion from the PhilHealth Reserve is not only unconstitutional, napatunayan yan dun sa December 5 Supreme Court decision. Pero it's a double blow to the Filipino people. Explain kung bakit. First, yung protected health funds natin were taken away. Then, nung sinabi ng Korte Suprema, in-strike down yung transfer kasi earmark yun para doon. The government restored the money not by undoing the original disbursement. Dapat sinoli from the Treasury to PhilHealth kasi under the executive branch yan. Let's say December 5 ang decision, they have time until December 31 na isoli from Treasury to PhilHealth. Kasi ginawa naman nila, kinuha, then nilagay sa Treasury, pero it went pala to the unprogrammed appropriations. And presumably, pumunta sa flood control yon. Pero ang ginawa nila, chinarge nila yung replacement to the 2026 General Appropriations Act. In other words, taxpayers are asked to pay twice. Once when the funds were siphoned out, and again when the Treasury refills the whole. So, na-double whammy tayo. Tandaan natin, no September 20, 2025, si President Marcos nasa Pabella, sabi niya yung PhilHealth daw would be funded at sinabi niya isoli yung pera yon. That's because of the threat of the big rally. Inintay pa nila yung Supreme Court decision, 3 buwan. Nung nag-declare na ang Supreme Court na 60 billion transfer unconstitutional, instead of restoring the funds directly, ang Department of Finance under Secretary Recto waited for the ruling and then charged the replacement to the 2026 GAA. April 2026, ang DBM nagpakita ng 60 billion allotment release to PhilHealth, fulfilling the court's order but through fresh taxpayers' money. Now, this creates a double jeopardy for the Philippines. The original health fund was depleted and the restoration is now borne by the same public purse. Ang problema niyan ganito, tuwan-tuwa sila na isinoli. In the first place, kinuha naman nila yun illegally despite galit na galit tayo. Tapos ngayon, nung sinoli, nagbibida sila na nasoli yung pera. Kumbaga, ninakaw nila, kinuha nila yung pera, nung sinusoli, tuwan-tuwa sila. But in the first place, ba't nila kinuha? Tapos nung nalaman sila na parang sinampal sila ng Korte Suprema, natutuwa silang i-report na sinoli yung pera. In the first place, hindi naman dapat nilang ginalaw yun. Kasi while the restoration of the 2026 budget, the damage was already done. Yung absence of funds at the time of diversion in 2024, may immediate consequences yun. Yung mga cancer patients na dapat yun, yung lost opportunity, 60 billion yun without expanded benefit package. Yung timely reimbursement ng mga hospital, treatment may have been delayed. Yung mga out-of-pocket forcing families into big debt sa pagkakautang. Yung struggling hospital na naghihingalo na nagdedepende lang dun sa cash flow, disruption and unpaid claims, delayed salaries, reduced services. Some hospitals face closures or cutbacks. For the health system, diversion yan na earmark funds showing how quickly reserves meant for universal healthcare can be treated as disposable cash. Kaya itong restoration na to is not reversal. The injustice has already been inflicted, lost opportunities, nakuha nila 60 billion, tayo pa rin nagbayad. So, in reality, baka dapat ang utang nila 180 billion kasi hinarge sa 2026 budget yung lost opportunities na dapat mabayaran. So, yung lost opportunities, ang dami niyan. At sa isang taon na hindi ka nakapagbayad niyan, ang daming life-saving programs, cancer, dialysis, and heart disease. Primary care, accelerated reimbursement sa hospital. Yan diversion na yan, delayed treatments, unpaid hospitals, ang dami.
So ang dapat gawin ng gobyerno, i-restore yung PhilHealth in full. Isoli nila with interest yung 60 billion plus 60 billion para naman makorek. I-audit kung saan napunta yung every peso of the original 60 billion. Saan man napunta? Ghost projects, fraud, or unlawful spending. Enforce accountability. Ito si Recto si Ledesma, may hinaharap na plunder charges. 2 sa ombudsman. The act was not only illegal, wrong. Morally bankrupt din yun. Kasi imagine mo, nakawan mo ang PhilHealth na nagsisilbi para makompleto ang universal healthcare na pinirmahan ni President Duterte at binviolate mo rin ang syntax law, earmark provisions na ginawa ni President Aquino. So dapat ipoprotect natin ang PhilHealth funds from here on. At mabuti na lang si Senator Loren Legarda gumawa ng isang resolution, the PhilHealth Automatic Funding Act, na hindi na pwedeng nakawin ng politiko yan at every 3 months may audit sila, papatawag sa Senado or Congress upang malaman kung binibigay ng BIR, nire-remit ang pera sa PhilHealth para hindi tayo naiisahan na. So, mga kababayan ko nakikinig kayo, the PhilHealth diversion is a farce. It shows how quickly protected funds can be treated as disposable cash and how easily taxpayers' money can be made to pay twice for the same abuse. The greater tragedy is the lost opportunity, injury inflicted on millions of Filipinos. Patients who could have been healed, hospitals that could have been sustained, and communities that could have been strengthened when government betrays health fund. It betrays the people's trust, their dignity, their right to care. And the Supreme Court was right to reject the transfer. Now, accountability must follow. Otherwise, that double whammy, the lost opportunities will remain a wound without justice. Yan po yung point ko po na gustong sabihin po sa inyong lahat. Opo. Doc, paano ho ba, speaking of accountability, paano mapapanagot yung mga dawit nabanggit po ninyo, itong si Executive Secretary Ralph Recto? At possible ho ba mananagot din ng Pangulo? Well, unang-una, meron na nakalagay na plunder charges sa ombudsman. So, kay Emmanuel Ledesma at kay Recto. Ngayon, mahirap sa ngayon na sabihin natin mapapanagot ang Pangulo. Pero klaro naman doon sa pagkakasabi ni Emmanuel Ledesma during a Senate hearing na napag-utusan lang daw siya. Napag-utusan lang daw siya. Siguro kung sa susunod na administration at may fair analysis sa Blue Ribbon Committee, madadawit ang Pangulo niyan. Kasi hindi naman gagalaw si Secretary Recto. Because klaro dun sa pronouncement ni Emmanuel Ledesma, I was only forced during a cabinet meeting to transfer. So yung accountability, I think eventually with time. Pero sa ngayon, ang sumulat talaga ay si Secretary Recto to Ledesma to transfer the money. So sila yung may double plunder charges regarding this. Opo. Pero habang ipinagdiriwa nga ng administrasyon itong restoration ng pondo, marami pa rin po yung mga kababayan natin, lubog pa rin sa utang dahil sa mga hospital bills. Kailan kayo mararamdaman itong ibinalik na pondong ito sa ating mga kababayan? Mararamdaman yan kung i-address yung top 10 killer diseases of the country. Heart attack, stroke, cancer, pneumonia, at saka yung diabetes. Kasi yung mga sakit na yan account for 70% of the killers of the country. So therefore, dapat ang concentration dapat ng bansa para dito sa top 10 killer diseases of the country para mabawasan yung out-of-pocket expenses. Pataasin yung case rates, ibig sabihin yung kinakaltas pag ikaw ay ma-hospital at hindi na yung maliliit na bagay. Dapat para madali, dun dapat sila magpunta dyan sa ganitong klaseng
pagbabayad. Kasi pag hindi natin yan pinaglaban, kawawa naman ng taong bayan. Nakakaawa po pag nalugi naman tayo para tayong ginigisa sa ating sariling mantika. So dapat pagdusahan nila naman kahit papano yung ginawa nilang pag-abuso sa pondo natin. Opo. Pero sa kasalukuyan ho ba, Doc, may kailangan ho bang dagdag o dapat bang dagdagan o sapat na ho ba itong mga serbisyong binibigay po ng PhilHealth sa ating mga kababayan? Kulang na kulang. Kulang na kulang yung binibigay na serbisyo sa atin ng PhilHealth. Ang dami naghihikaws eh. Hindi ka na nga kailangan na lumingon pa kasi kitang-kita mo kung saan ang pagkukulang. Ibig ko sabihin, luminga-linga ka naman para makita yung problema natin. Ang dami naghihirap, yan lang sa PGH, sa Jose Reyes, yan lang sa Santa Ana. Ang daming mahirap eh. At kung hindi natin nare-realize yan, kawawa naman ang bansa natin. I think we need to understand na kawawang-kawawa ang ating bansa dito sa nangyayaring ito. Dapat mapanagot talaga sila. Pero sa ngayon, dahil ang kanilang issue ay itong tinatawag na impeachment program, nalilihis yung usapan eh. Di ba? So, ganyan talaga eh. Kaya lang talagang kailangan natin pag-ingayin kasi lugi naman tayo eh. Di ba? So, yun ang gusto kong sabihin. Kailangan we should keep on the pressure na maisoli sa atin itong perang ito. Because this is ours. Itong perang to ay atin ito. Opo. Pero nakikita ho ba ninyo na solusyon yung pumpalitan yung lahat po ng mga namumuno sa PhilHealth o itong mga namumuno dapat magbitiw na sa pwesto para bumalik po yung tiwala ng publiko sa PhilHealth? Well, isa yan sa dapat gawin. Na sabagay, hindi naman yung PhilHealth President ngayon ang responsable para dito. Ang responsable diyan ay si Emmanuel Ledesma. In fairness to the new PhilHealth CEO and President Edwin Mercado, I think is doing a fine job. Ang problema nauutusan lang siya. I think mabait kasi siya eh. Pero I don't think he has the power para i-request na maibalik yung perang yon. I think ang pwede makapagpabalik lang yan kung magpapile tayo ulit sa Korte Suprema ng, para sa kanilang pagbabayad. Otherwise, the same thing will happen pagka hindi natin nagawa yan. But we're thinking right now paano mapapagbayad sila eh. I was just trying to lobby, malay mo sa next Congress or Senate, sa budget hearing sila magkasagutan regarding that. Opo. Doc, siguro yung huling mensahe para sa ating mga kababayan. Alam natin kung gaano kabigat din yung kanilang nararanasan ngayon pagdating sa mga hospital bills at sinabayan pa ng mga matataas na presyo ng mga bilihin. Well, kailangan magpakatatag tayo mga kaibigan at hindi rin tayo dapat tumigil kasi marami sa ating mga kababayan ang naghihirap. Lahat naman tayo nag-iisip but if we could only think without speaking, baliwala yun. We need to think, we need to speak, and we had to write it down sa ating social media platforms so that we'll be able to keep pressure on the wrongdoings of our government, particularly on healthcare. Alam mo, the last thing na dapat hindi kinukurap ay ang dapat ay kalusugan. Kaya nakakadugo ng puso seeing hundreds or millions of Filipinos suffering from healthcare cost at isang sakit, mahirap na sila. Kasi dapat hindi mo siya itatouch. Nandyan yung hindi rin pagsuspend ng VAT para sa gasoline and diesel, yung hindi pagbaba ng value-added tax from 12 to 10%, yung pagnanakaw, allegedly pagnanakaw sa tingin ko, double jeopardy,
yan lahat pahirap sa tao eh. So dapat may managot dyan. Unang dapat managot dyan si Secretary Recto na hindi pa konpirma ngayon at sana pagsalang sa Commission on Appointment ay hindi na ma-reappoint. So yun ang last message natin mga kababayan. I mean, we need to speak up in a respectful manner but we need to be clear kung anong gusto nating ipaglaban.